Okay, so para sa project na ito, ang gagawin natin is we will create a inventory management system para sa mga shoes. So magke-create ako ng new project and then dito sa search template, search ko lang yung MVC and make sure naka C# yung pipiliin natin dito with model view controller. Then we click yung next. Then ang ita-title ko sa project name IMSS, short for Inventory Management System for Shoes. So IMSS yung title natin. Then create yung program natin. Okay, so ngayon nandito na ako sa pinaka landing page ng Visual Studio natin. And I have this model, view, and model, controller, and view. So first thing first ay let's create yung model natin. So ang magiging title ng model natin will be add and then class. So magiging pangalan niya ay shoe. Ayan. Then add. And then ito ngayon yung class natin. So yung namespace IMSS models natin. So ibig sabihin itong part na ito, ang namespace kasi ay ibig sabihin nito is like a cabinet na diyan natin nilalagay lahat ng mga properties na gagamitin natin. While yung IMSS naman is yung pinakapangalan ng project and then nasa folder tayo ng models which is eto siya ngayon. Then yung pangalan ng class natin will be shoe. Naka-public siya kasi we allow yung other accessibility ng class na ito and we allow yung other classes to connect sa mismong class na shoe natin. That's why naka-public siya. So tinatawag natin yung access modifier. So yung first property na i-declare natin is una, we need to declare yung access modifier na public. After that, magkakaroon tayo ng data type. Ang data type natin will be int, short for integer, and then itatab ko siya para makuha ko yung mga suggestion na to. So tab, then ayan, meron tayong ID. So sa inventory management system, importante yung ID kasi ginagamit natin to as primary key. So ito yung magli-link sa mga tables natin mamaya para sa mga products natin. Or sasabihin natin ito yung unique identifier natin. Next ay meron tayong course, itatab ko lang siya para makuha ko yung suggestion na yan. Public string name get and set kasi kakailanganin natin yung name of every shoe. Okay, so sometimes we do have Nike, Air, at iba pang mga product name ng sapatos. Next is itatab ko siya ulit pero papalitan ko ito ng brand. Yan. So brand is like Nike, ano pa, lahat ng mga brands ilalagay natin dito. So magkaiba of course yung name at saka yung brand natin. Then next is we do have yung public. Okay, so we do have yung public decimal kasi gagamit tayo ng price. So sometimes they do have decimals sa mga prices natin. Then next is meron tayong public int. This time will be yung quantity ng product natin. So, yan ngayon yung mga properties natin. So, after ng quantity, of course, kukunin natin yung magiging total natin. So, di-declare natin yung public, decimal, total, value. Then, get and set. Aalisin natin yan kasi magko-compute tayo ng total value natin. So, kakailanganin natin si price
Then mo-multiply natin siya kay quantity, then semicolon. So i-multiply natin 'yan para makuha yung total value ng product natin. So ito ngayon yung model natin para sa inventory management system po natin.